Huy, welcome back sa channel mga besh. Grabe ang chismis natin ngayon. At siguradong masakit ulo ko pagkatapos nito. Beng, Okay, sige. Mga besh, ito na ang pinakahihintay nyo. game na, tara, chikahan na. So si Alvin Aragon, Starstruck alumnus, nagbigay ulit ng interview, this time kay Chris Rafael sa YouTube, at doon niya binanggit ang mga pangalan ni Glock9, Kay Brosas at Ian Veneracion. Now, before tayo mag-react ng mabilis, context muna. Si Alvin ay may stepchild na si Sofia, na si Andre dati. Trans woman siya, at dito nagsimula ang lahat. At sa interview na yon, hindi itinanggi ni Alvin na minsan niyang napagbuhatan ng kamay si Sofia. Sabi niya na pitsirahan ko yon kasi ang tigas ng ulo, level up daw ang disiplina. Okay, let the record show, violence is not discipline. Hindi ko yun dinedepensahan. That's the one thing I will say clearly and without hesitation. Okay, good job Mark, nakakagulat pero tama ka. Write that down everyone, Mark said something correct. Rare footage. Like a solar eclipse, Beng. Now, yung main argument ni Alvin, lumaki daw si Sofia kasama yung lola at tita. Walang lalaki sa bahay kaya naging malambot. Parang sponge daw ang bata, sinipsip yung ugali ng mga babae. He was trying to say na yung environment ng bata affects yung kung paano siya lalaki. Yung absence ng male role model daw. So lahat ng lalaking pinalaki ng lola ay magiging bakla? No, that's not how that works. Correct. Maraming lalaking single-parent household ang lumaki straight naman. So ano na yung sponge theory? Pwede nating i-dispose of, tulad ng lumang sponge na dapat palitan na? Mark, I hate that was funny. Okay, but to be fair, si Alvin ay isang Christian. Maraming tao na sincere naniniwala na mali ang pagiging LGBTQ+ ba sa Bible. Yun ang worldview niya. Hindi natin pwedeng burahin yun. Okay, may paniniwala ka, I respect that. Pero may pagkakaiba sa pagpapahayag ng faith mo at sa paghuhusgad sa ibang magulang sa harap ng kamera. Si Glock9 gumawa ng sirena para sa kanyang anak. Yung kanta na pinag-iyakan ng kalahati ng Pilipinas. At sabi ni Alvin, hindi raw ikalulugod ng Diyos yon? When you frame it like that, yung isang amang gumawa ng kanta para sa pagmamahal sa anak niya, that's hard to argue against. That's just love. Exactly, Mark. Exactly. At si Sofia ha, ang mature ng sagot niya kay Ogie Diaz. Sabi niya, I am only answerable to God alone. Siya lang ang pwede mang-judge sa akin. Talaga, ang galing naman. Very mature nga. Yeah. That's a quiet kind of dignity. Sa lahat ng pinagdaan niya, ganun pa rin siya magsalita. With grace. Oh, Mark, are you feeling things right now? I have layers, Beng. Like an onion. Minsan nagpapaiyak din. Okay, that was good. I'll allow it. Sabi pa ni Sofia, wala naman kaming tinatapakang ibang tao. Nagtatrabaho naman kami ng maayos. Masaya naman kami sa ginagawa namin. Kung yun ang itatanong sa akin, ano ba ang ginagawa ni Sofia na nakakapinsala sa kahit sino? Wala. Wala siyang sinasagasaan. Nagsasalita lang siya ng may pagmamahal. Mga besh, si Mark, kumampi sa tama. Beng, wag mo tong gawing malaking deal. It is a very big deal, Mark! Final thoughts, ang magulang may karapatang turuan ng anak na kanilang paniniwala. Pero hindi yun nangangahulugang pwede kang pumunta sa interview at humusga sa ibang pamilya. Tama ka, Mark. Magandang pagwawakas. Si Glock9, Kay Brosas, Ian Veneracion, mga anak nila'y nakafeel ng love. At si Sofia, kahit sa lahat ng yun, nagsalita pa rin ng may dignidad. Kung sino ang mabuting halimbawa dito, I think we all see it. Kung nagustuhan ninyo to, like, subscribe at tulungan ninyong mapababa ang blood pressure ni Beng. My blood pressure is fine, Mark. It is not fine. Hanggang sa susunod mga kachika, be kind always. Stay curious, stay kind, and think twice before giving an interview.